Pero may isang title si St. Anthony na nakakalimutan natin. No? O kanina na nabasa ko dun sa introduction sa life niya. Isang title na dahilan kaya din siya ginawang Doctor of the Church ni St. Pope John the 23rd. Anong title yun? Yung Hammer of Heretics. Hammer of Heretics. Ano yung hammer? Martilyo. Minsan, mas malaki sa martilyo ang hammer. Diba? Si Thor's hammer. Diba? Yung ginagamit ni Thor sa Avengers, mas malaki pa yun sa martilyo. Diba? So, St. Anthony is considered hammer of heretics. Bakit? Because of his knowledge of the whole Bible. Alam niya yung Biblia. And he can confront face-to-face those heretics. No? Ano bang ibatuloy ng verse sa kanya, he can respond with another verse in the Bible. Pero siya talino at wise na binigay ni Lord. And as you know, St. Anthony knows the Bible not only in words. Sabi niya, it's only words. No. But St. Anthony knew the Bible in heart. Kaya nga niya sabi, di ba? Action speaks louder than words. And you know, ito yung pagiging hammer of heretics ni St. Anthony. The strong bond between words and action, between knowledge and life. At ito yung wala sa mga heretics. You will know a heretics by his or her doctrine and his way of life. Malalaman niyo yung mga heretics sa kanilang tinutudlo o sa kanilang kinabuhi. For example, tignan niyo si mas malapit sa atin, mas kilala natin ang ating Son of God, si Kibuloy. O, diba? Sabi niya, siya ay anak ng Diyos. O, bakit nagtatago siya ngayon? Nagtatago siya sa pulis. Sabi niya siya ng Son of God. Mapapatingin niya yung dito. Di ba hindi niya napatingin yung mga pulis? At bakit meron siyang mga baril? Ang kinumpis ka tuloy, tinanggal ng PNP yung license ng kanyang mga baril. And sabi pa doon sa balita, bago pa kumpis kayo, naipamigay na niya yung mga baril. Kita yun. Son of God talaga. And yung iba, anong sabi ng ibang mga senador? Ano sasabihin ko? Sino-sila? Separation of church and state daw. So, paano sabi separation of church and state?